Masita treasure hunting topic, nag-iisang dot, nag-iisang drilled holes. Ano nga ba ang pinakakahulugan nito ayon po sa Japanese code? Kaya panoorin po ninyo ang buong video na ito para po natin maintindihan kapag nakakita tayo ng mga nakaukit na drilled holes dot na nag-iisa lang. Yan po ang ating isi-share sa inyo sa araw po na ito. Masita Treasure Hunter sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong nakakamanghang topic, no? Tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. At ang ating nga pong napiling topic na pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa nag-iisang dot, nag-iisang drilled hole sa bato. Kapag nakakita tayo ng mga ganito, ano nga ba ang pinakakahulugan nito ayon po sa Japanese code? Madalas napakarami po tayong makikitang mga ganito sa mga kabundukan, no? Mga liblib na lugar sa buong bansang Pilipinas, sapagkat ito po ay ginawa nga ng mga Japanese Imperial Army bilang palatandaan po sa kanilang mga itinagong kayamanan sa iba't ibang panig sa kabundukan po ng Pilipinas. So kapag nakakita tayo ng mga ganitong klase, ay masasabi nating legit ito nga ay posibleng gawa ng mga Japanese Imperial Army. Ang mga drilled holes kasi ginawa ng mga Hapon bilang marker, palatandaan na mayroon silang iniwan. Ang mga drilled holes na ganito ay kalimitan 1 inch po ang lalim. Ang lalim ay halos 1 inches o mahigit sa 1 inches ang lalim kapag sila po ay gumawa ng mga drilled holes dot na marker po na nasa bato. Kapag mga drilled holes lang na hindi ginawa ng kamay, mga natural, ay hindi po yan masasabing Yamashita Treasure Marker. Ang Yamashita Treasure Marker po na drilled holes or dot ay mapapansin natin na napakaganda, napakakinis, at halatang ito ay gawa talaga ng mga kamay ng tao. Sa atin pong experience sa paghahanap po ng mga itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army, maging ako, maging ang aking mga kakilala, ay nakatuklas na po, nakakita na ng mga ganitong klaseng drilled holes na kung saan nag-iisa lang. Ayon po sa ating nadiskubre, ito nga pong drilled hole na iisa ay may pinapahanap. Mayroon siyang gusto mong hanapin, na ang ibig sabihin ay humanap tayo ng isang bato na may sukat na 1 meter. Tandaan po natin yan. Kapag nakakita tayo ng isang drilled hole sa bato na nakaukit, ang ibig sabihin may duplicate ito at ang pinapahanap niya ay ang 1 meter big rock. Ibig sabihin ng 1 meter big rock, ito po ay 1 metro ang kapal at hindi natin alam kung gaano kahaba, no? Ang kapal niya ay 1 metro. Pwedeng oblong ito, pwedeng square o pwedeng ano pa mang klaseng bato, subalit ang kanyang kapal ay 1 meter big rock ang kanyang pinapahanap. At kalimitan ito po ay nakabaon, nakatago, hindi po nakalantad. Kung mayroon mang nakalantad, ang makikita mo lang ay maliit sa ibabaw, at kapag nilinisan mo ay malaki pa pala sa ilalim, medyo malawak pa. Kumbaga nakausli lang siya sa itaas ng kunti, nakabaon po siya ng 3 feet o 4 feet sa ilalim yung malaking bato. Yan po ang pinapahanap ng drilled hole na nag-iisa. 1 meter big rock. Isang bato po na 1 metro ang kapal. At makikita natin ito kalimitan sa mga farm, sa taniman, sa mga taniman ng palay, sa mga creek or
sa dating mga tinataniman ng mga ninuno na kung saan na-take-over ng mga Japanese Imperial Army at ginawa pong taguan ng kanila pong daladalang mga kayamanan. Doon po nila na itago, no, sa mga taniman noong unang panahon at nalagyan nga po nila ng mga ganitong klaseng sign marker. So 1 meter big rock at sa ilalim may mga formation siyang makikita natin na naka-triangle, may hugis puso nakasama at may mga iba pa pong marker itong kasama. Subalit yung makikita natin na pinapahanap niyang 1 meter big rock ay nag-iisa lang ito na makikita mo sa itaas, no, na nakausli minsan. Para siyang oblong na itlog or parang square na mahaba, no. Subalit 1 meter nga yung kanyang kapal. Ulitin po natin, kapal lang yun ang 1 meter. Subalit ang laki, yung haba niya, yung length ay hindi natin alam kung gaano po kahaba, kalaki, kahaba yung bato na yan. Subalit yung kapal, yung laki niya, yung kapal niya, thickness ay 1 meter big rock ang tinutukoy po ng isang tuldok, isang dot. Yan po ang isa po sa ating discovery. Mayroon po tayong example niyan na ipinapakita sa video na nakita ko yung dot, no, na ukit sa bato at nahanap ko yung 1 meter big rock within 4 feet. Subalit doon sa itaas ay mayroon din siyang kasamang sign na iba pa, yung mga heart shape, triangular shapes, square, mga turtle. Yun ang kanyang kasamang mga sign markers. Subalit yung tuldok, yun po ang ibig sabihin nun, 1 meter big rock, treasure deposit. Pwede rin na ang isang tuldok kapag malaki ito, ang ibig sabihin nito ay 1 big rock. Tandaan po natin yan. 1 big rock. Hindi natin alam kung gaano kalaki ang sukat, no? Subalit isang napakalaking bato na makikita natin na nandyan sa gitna na nagsulo lang siya. Yung drilled holes na malaki, ang isang piraso, ang ibig sabihin isang bato na napakalaki. Wala tayong makitang iba. So, sa ilalim nito ay maraming mga sign sa ilalim at mga arrows pa ibaba. Yan po ang ating susundan. Posibleng sa ilalim po ng malaking bato na nag-iisa ay diretso sa ilalim. Tumbok ang Yamashita treasure. Under big rock kumbaga. Yung iba may mga tatak na 7KO, 7KD. Kasama po yun ng isang drilled holes na malaki na ang ibig sabihin under sa nag-iisang malaking bato. Yan po ang kahulugan yan. Pangatlo po ay yung drilled holes po na sobrang laki, no? Na yung bato ay medyo may kurte. Kapag nakita tayo ng mga ganito, ay kalimitan mapa po ito ng area. Kapag nag-drone tayo, ay makikita natin na pabilog yung area at yung bato kaparehas ang itsura, at yung uka na yun, yung bilog ay yun yung napagbaunan nila ng kayamanan. At may makikita tayong nakatriangle na mga bato, nakatriangle na mga punong kahoy, na palatandaan po na doon posibleng sintro o daanan sa kanila pong pinagtataguan ng kayamanan. Kalimitan tunnel, straight tunnel, kalimitan po yan ang kanilang ginagawang sign, markers. Sa mga drilled holes na iisa lang ay yan po ang kasama niyang mga sign. Triangle, heart shapes, square, letter D, karamihan letter D, at yung arrows na triangular, marami po yan sa Yamashita treasure site. So yan po ang pinakakahulugan, no, ng isang drilled holes kapag nakita natin po sa Yamashita treasure site.
So sa lahat po ng mga marurunong, magagaling, pwede po kayo magdagdag na inyong comments tungkol po sa mga nag-iisang drilled holes. Kung ano po ang inyong nalalaman, dagdagan nyo po ang atin pong naipahayag sa inyo, naibigay sa inyo, na-share sa inyo upang makadagdag kaalaman po sa ating mga kababayang Yamashita Treasure Hunter. So yan lang po ang atin pong topic na ibinahagi sa inyo sa araw po na ito. Sana po ay may napulo tayong aral tungkol po dito sa mga nag-iisa lang na drilled holes. Napakarami po ito sa buong bansang Pilipinas. Kalat po ito sa kabundukan ng Pilipinas. Kaya't ito ay napakalaking tulong at napakagandang malaman natin para matukoy natin kung nasaan ang itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. So take note, hindi po ibig sabihin na nakakita tayo ng isang drilled hole ay nakita natin yung isang metros o isang meter na bato na pinapahanap ay direkta na kaagad na may kayamanan doon sa bato. Ito po ay atin pang hahanapin sa ilalim. So hanggang dyan na lamang po. Maraming salamat po sa patuloy po na pagsuporta, panonood po sa aking channel. Sana po ay nag-enjoy na naman kayo sa isa na naman pong nakakamanghang Yamashita Treasure Hunting topic. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo ay naghahanap, tayo po ay makakahanap. So ito po yung ating example doon po sa ating naging topic tungkol po sa isang drilled hole, isang dot na nakalagay po sa bato. At ito nga ay gawa ng tao, no? Halatang inukit talaga ng napakaganda na may lalim na 1 inch, 1 inches yung lalim niya. At yung laki niyang ng drilled hole, yung dot ay 1 inch din na may pinapahanap siya. So ang kahulugan nga niyan ay 1 meter big rock. Yung 1 meter big rock na yan ay pinapahanap niya. At yan nga ay nakatago. Ibig sabihin ng nakatago, hindi po yan nakalantad masyado. Yung iba ay lumalabas lang yung ulo, maliit lang, pero pag hinukay ninyo malaki pala sa ilalim. So ang nakalabas lang yan yung ulo lang, nakausli. Yung iba naman ay huhukayin mo ng 3 to 4 feet, doon mo pa siya makikita. Subalit may mapapansin kang mga bato na nakatumpok na maliliit, magkasama-sama, at sa ilalim ay makikita mo yung 1 meter big rock na yan. So posibleng nandyan malapit lang ang Yamashita Treasure sa 1 meter big rock, no, sa ilalim ng 1 meter big rock. At ito nga ay ang ating discovery. Nakikita niyo yan yung 1 meter big rock. Ang kapal niyan, sukat natin sa kabila ay 1 meter. Malaki yan. Gilid lang yung nakikita. At medyo distansya yung camera, no? So 4 feet yung lalim niyan. Nakatago siya sa ilalim. Yan po ay taniman noong unang panahon at nandyan siya sa ilalim. So yun po yung ibig sabihin ng dot na yun. Pinapahanap niya ay 1 metro na malaking bato. Yung kapal, yung kapal. Pero yung haba niyan ay hindi natin alam. Maaaring mahigit yan sa 1 meter yung haba niyan. Kasi mahaba pa yan doon. Natakpan lang ng lupa. So, discovery po natin yan. May balat pa yan. At yung mga nasa gilid niya, napalibutan siya ng maliliit na bato. No? Parang nilak siya dyan. Yung 1 meter big rock na yan. Yan ay isa sa pinapahanap ayon doon sa drill hole na nag-iisa. So yun lang po ay example sa ating discovery na totoo nga yung Yamashita Treasure Code kasi mula po yun sa Japanese Code. Yan po ang ating pinagbabasihan, yan po ang ating tuklas, may ebidensya at mayroon din po tayong pinagkukuhanan na basihan mula po sa libro ng mga Japanese Imperial Army. So napakaganda ang pagkatago ng mga Japanese, no? Hindi talaga mahahalata at hindi mapapansin nyo. Yan lang po ang ating example. Maraming salamat po ulit sa inyo pong pagsuporta sa aking channel.